Tahimik ang buong mansyon, pero sa gitna ng katahimikan, may batang nakaupo sa bay window na parang hindi bahagi ng mundong ginagalawan ng iba. Doon unang nakita ni Grace si Ethan. Nakatingin sa labas, walang reaksyon sa TV, sa ingay ng mga kasambahay, ni sa paglapit niya. Humigpit ang dibdib ni Grace. Ganoon din ang ekspresyon ng kuya niya noong huling gabi nito sa ospital. Malayo ang tingin, parang may hinahabol na tunog na hindi niya maabot. Lumapit siya ng dahan-dahan. Halos pinipigil ang lakad para hindi matakot ang bata. "Hi, Ethan?" Mahina niyang sabi. Walang sagot. Wala man lang paglingon. Napansin niya ang hawak ng bata sa stuffed lion at sa kabilang kamay. Ang pagkakapulupot nito sa likod ng tainga. Parang may masakit. "Grace?" Napalingon siya kay Ate Lorna. "Yan si Ethan," paliwanag nito. "Deaf since birth. Hindi kanya maririnig kahit tawagin mo." Tumango si Grace, pero nanatili ang bigat sa dibdib. Hindi dahil sa kondisyon ng bata, kundi dahil sa alaala na pilit niyang gustong ilibing. Ang huling araw ng kuya niya na halos hindi makapagsalita dahil sa sakit sa tainga. At wala silang nagawa. Pag-alis ni Lorna, muling lumapit si Grace. Umupo siya sa sahig sa gilid ng bata, hindi harapan, para hindi ito ma-overwhelm. "Ako si Grace. Ako yung bago mong yaya," bulong niya, kahit alam niyang walang maririnig na tugon. Ilang segundo ang lumipas bago dahan-dahang binitiwan ni Ethan ang stuffed lion at hinawakan ang laylayan ng palda niya. Hindi siya tumingin kay Grace, pero kumapit, mahigpit. Parang may pumutok sa dibdib niya. Hindi ito tunog, hindi salita, pero pagkilala, paghingi ng tulong. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay. "Nandito lang ako," mahinang bulong niya. Tinawag ulit siya ni Lorna para ipakita ang kitchen. Habang nag-o-orient, lumilipad ang isip ni Grace. Paulit-ulit niyang nakikita ang kamay ni Ethan sa tainga, ang bahagyang pamumula, at ang kilabot na parang may mali. "Sabi ng doktor," ani Lorna habang naghuhugas, "may implant daw si Ethan. Para daw sa therapy. Pero hindi naman nag-improve." "Implant." Bumigat ang sikmura ni Grace. Pagbalik niya sa garden, nakita niya si Ethan sa bench, nakayuko, nakahawak ulit sa tainga. Lumapit siya at umupo sa tabi. "Masakit ba, Ethan?" bulong niya. Dahan-dahang inangat niya ang buhok ng bata. Namilog ang mata niya nang makita ang pamamaga at ang matigas na umbok na tila metal sa ilalim ng balat. Dumampi ang dulo ng daliri niya roon at parang muling bumukas ang pintuan ng alaala. Ang kuya niya, umiiyak, hindi kayang ipaliwanag ang sakit. Tapos, ang operasyon na hindi na siya nakita ulit pagkatapos. "Ethan," pabulong niyang sabi, nanginginig ang kamay. Biglang may lumapit na matitigas na yabag. Nasaan ang bata? Paglingon niya, naroon si Dr. Ramon Sarmiento, matangkad, malamig ang mga mata, hawak ang medical kit. "Yaya," aniya ng walang emosyon. "Sumusobra ka sa trabaho. Sa akin mo ibigay ang bata." Mas lalo pang kumapit si Ethan sa palda niya. Nagpapawis ang palad ni Grace. "Doc, parang masakit po ang tainga niya." Isang malamig na tingin ang itinapon ni Sarmiento sa kanya. "Hindi mo trabaho magsabi niyan." Bago pa sila makasagot, bumukas ang salaming pinto. Lumabas si Caleb Thompson, ang amo. Matikas, seryoso, at halatang pagod. "Doc, may problema ba?" Agad ngumiti si Sarmiento. "Wala, sir. Routine check-up." Pero nang mapansin ni Caleb ang hawak ni Ethan sa palda ni Grace, nagdilim ang mukha niya. "Ethan, okay ka lang?" At doon, sa unang pagkakataon, naririnig ni Grace ang halos hindi marinig na pag-unggol ng bata. Hindi boses ng sakit lang, kundi takot. At doon nagsimula ang pakiramdam sa dibdib ni Grace. May mali sa bahay na ito. At hindi lang sakit ng bata ang nakatago dito. Hindi pa humuhupa ang kaba ni Grace
Nang sundan niya si Ethan, papunta sa maliit na clinic room sa loob ng mansyon. Hawak ni Dr. Sarmiento ang bata, pero ramdam na ramdam ni Grace ang tensyon sa katawan ni Ethan. Nakakapit pa rin ito sa stuffed lion. Halos pumutok ang tahi sa pagkakahawak. Humakbang si Grace papasok, pero hinarang siya ng isang nurse. "Hanggang dito ka lang, Yaya," malamig na sabi nito. Napatigil siya. "Baka kailangan niya ako. Kanina pa siya." "Procedure room to," putol ng nurse. "Bawal ang hindi medical staff." Sumara ang pinto sa harap niya. Isang iglap lang pero parang umalingaw-ngaw sa buong hallway. Nanigas ang mga daliri niya sa paghawak ng laylayan ng damit. Wala siyang marinig mula sa loob, pero hindi nangangahulugang walang nangyayari. Ganoon kasi ang trauma. Hindi kailangang marinig para sumigaw. "Grace?" Napalingon siya. Si Ate Lorna, may hawak na basket ng labahan, nakatingin sa kanya na parang alam ang iniisip niya. "Hayaan mo na sila," sabi nito. Mahina ang boses. "Sanay na si Ethan dyan." Humugot ng malalim na hinga si Grace. Pero bakit parang natatakot siya sa doktor? Hindi ba dapat mas kampante siya? Tumitig si Lorna sa pinto bago sumagot. "Minsan," bulong nito, "kahit ang may pera, hindi kayang bilhin ang tamang pag-aalaga." Hindi na niya nakuha ang ibig sabihin nito dahil bumukas ang pinto. Lumabas ang nurse, seryoso ang mukha. "Maayos na, anya. Ihatid mo na ang bata sa kwarto." Paglingon ni Grace sa loob, nakita niyang nakaupo si Ethan sa examination bed. Namumutla, nakayuko, parang pagod na pagod. Lumapit siya kaagad. "Ethan," bulong niya. Hindi siya tiningnan ng bata, pero nang iabot niya ang kamay, marahan itong kumapit. Parang doon pa lang siya nakahinga ng normal. "May nakita po ba kayo?" tanong niya sa nurse. "Wala naman." Mabilis ang sagot. "Normal." Napakurap si Grace. Normal? Pero kitang-kita niya kanina ang pamamaga, ang umbok, ang takot. Sumingit si Dr. Sarmiento. Ayos ang kurbata. Parang walang nangyari. "Grace," anya, "iwasan mong hawakan ang tainga ng bata nang walang pahintulot. Sensitibo ang implant." "Pero Doc," hindi niya napigilang sagot. "Parang masakit po sa kanya." "Implant," ulit ng doktor, mas madiin. "At ang mga taong hindi professional, hindi dapat basta-basta humawak." Nakarinig sila ng marahang pag-clear ng throat. Si Caleb, nakasandal sa doorframe, nakamasid. "Doc," sabi niya, "sigurado ka bang okay si Ethan?" "Of course, sir," mabilis na sagot ni Sarmiento. "Typical reaction lang, walang problema." Pero bago pa man sila makapagpatuloy, biglang nanginig ang balikat ni Ethan. At doon, nariinig nila ang napakahinang hikbi galing sa bata. "Hump, hump." Tumigil ang mundo ni Grace. Tumigas ang mukha ni Caleb. "Bakit siya umiiyak?" tanong ng ama. Mababa ang boses. "Nagulat lang," sagot ng doktor. "Bata lang yan." "Doc," putol ni Caleb. Mata nito nakatutok sa anak. "Ilang taon ka ng doktor ni Ethan, pero ngayon ko lang siya nakitang ganito." Hindi sumagot si Sarmiento. Hinawakan ni Caleb ang kamay ni Ethan at tinignan si Grace. "Grace, samahan mo siya sa kwarto. Gusto kong makita niya ang taong komportable siya. Para siyang nakahinga, pagkatapos pigilan ang sarili ng ilang oras." Tumango siya at marahang inalalayan si Ethan palabas ng clinic. Pagdating nila sa hallway, dumungaw ang liwanag mula sa malaking bintana. Umupo siya sa bench at pinaupo si Ethan sa tabi niya. Tahimik pa rin ang bata, pero hindi na nanginginig. "Ethan," bulong niya habang pinupunasan ng luha sa pisngi nito. "Safe ka. Promise." Pag-angat ng tingin niya, nakakita siya ng isang framed photo sa dingding. Si Caleb, kasama ang isang babaeng naka-white dress. Maganda, kalmado, nakaakbay sa balikat niya. May hawak itong baby Ethan sa gitna nila. "Si Ma'am ba yan?" tanong ni Grace sa sarili. "Sierra,"
Biglang sagot ni Lorna mula sa likuran. Asawa ni Sir. Namatay 3 taon na. Parang may umentrada sa kwarto. Ang lungkot sa mukha ng babae sa larawan at ang tahimik na sakit ni Caleb. Parang nagtagpo. Bumalik siya sa tabi ni Ethan. Napansin niyang muling nakahawak ang bata sa likod ng tainga. Hindi kasing higpit ng kanina, pero halata ang kirot. Marahan niyang inangat ang buhok, bahagyang namamaga pa rin. At ang umbok, nandoon pa rin. Hindi normal. Hindi niya pinilit hawakan, pero kumirot ang sikmura niya. Alam niyang may mali. Hindi lang ito simpleng sakit. Habang tinititigan niya si Ethan, may bumulong sa isip niya. Hindi mula sa doktor, hindi mula sa kahit sino, kundi mula sa alaala ng kuya niya. Kapag may mali, Grace, huwag kang tumahimik. At doon, habang ang araw sa labas ay unti-unting lumulubog, nangako siya sa sarili. Hindi niya pababayaan si Ethan. Kahit anong mangyari, kinabukasan, maaga pa lang ay nagising si Grace dahil sa tunog ng mga yabag sa hallway. Hindi malakas, pero mabilis. Parang nagmamadaling may tinatakasan. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang tumatakbo si Ethan papunta sa garden. Yakap-yakap ang kanyang stuffed lion. Ethan? Tawag niya, pero hindi siya narinig. Sumunod siya kaagad. Pagdating niya sa garden, nakita niyang nakaupo ang bata sa ilalim ng malaking puno. Nakatalikod ito, nakayuko, at muling hawak ang likod ng tainga. Kahit hindi ito umuungol, ramdam ni Grace ang kirot ng bawat pagdampi ng maliit na daliri nito. Lumuhod siya sa tabi niya. Good morning! Mahinang bungad niya. Dahan-dahang tumingin si Ethan. May bahid ng pagod sa mata ng bata, pero sa pagtingin nito kay Grace, may kakaibang liwanag. Parang siya lang ang pahinga nito sa lugar na yon. Kumain na tayo. Bulong niya. Ngunit bago pa man niya maabot ang kamay ni Ethan, biglang may mabigat na tinig sa likod nila. Grace! Napalingon siya. Si Caleb, suot ang dark blue polo, may hawak na tasa ng kape, at may malalim na kunot sa noo. Hindi galit ang tingin, pero hindi rin siya mata ng lalaking relaxed. May gusto itong malaman. Pwede ba kitang makausap sandali? Tanong niya. Diretso. Tumango si Grace, pero hindi niya binitawan si Ethan. Nakita iyon ni Caleb. At napaluwag ang ilong niya, parang huminga ng mas malalim. Sa gazebo tayo, sabi niya. Habang naglalakad sila, tahimik si Caleb. Hawak ang tasa, pero hindi umiinom. Siya naman, pilit kinakalma ang puso. Malaki ang mansyon, pero ang dami ng sekretong nararamdaman niya. Mas malaki pa. Pagdating nila sa gazebo, diretso ang tanong ni Caleb. Grace, kahapon, nung nakita mong masakit ang tainga ni Ethan, ano ba talaga ang napansin mo? Pinisil niya ang palad niya. Inalala niya ang pamumula, ang umbok, ang takot. Sir, parang may matigas sa ilalim ng balat. At hindi yun normal na reaksyon ng bata. Iba yung takot niya, hindi lang sakit. Tumitig si Caleb. Hindi kumukurap. Akala ko ba wala kang medical background? Humigpit ang dibdib niya. Wala po, sir. Pero may karanasan ako. Anong karanasan? At doon, para siyang muling hinila pabalik sa silid ng ospital kung saan huling huminga ang kuya niya. Ang puting ilaw, ang amoy ng alkohol, ang huling Grace. Bago ito mawalan ng malay. Kuya ko po, mahina niyang simula. Namatay dahil sa infection sa tainga. Sinabihan kami ng doktor na normal lang, na side effect lang. Pero habang tinitignan ko si Ethan kahapon, parang ganoon din ang itsura ng inflammation. Tumigil siya, hindi dahil ayaw niyang magpatuloy, kundi dahil nanginginig ang lalamunan niya. Tahimik si Caleb. Hindi siya pinutol. Sir, bulong niya, natatakot po ako na baka may mali sa ginagawa kay Ethan. Mula sa likuran nila, biglang may malamig na boses,
Hindi mo trabaho ang mag-imbento ng problema. Si Dr. Sarmiento, nakatayo, nakapamulsa, nakangiti, pero malamig. Nag-iba ang hangin. Naramdaman ni Grace ang pagtigas ng balikat ni Caleb. Doc, mahina pero mariin ang boses ni Caleb. Gusto ko lang maintindihan. Lumapit si Sarmiento. Sir, ang implant ni Ethan ay gawa ng mga best specialists sa bansa. Kung may mangyayaring masama, kami ang unang makakapansin. Pero bakit siya takot sa inyo? Tanong ni Caleb. Walang pasakalye. Sandaling tumigil si Sarmiento. Bahagyang kumislap ang mata nito, pero agad ding nawala. Children react emotionally. Sagot niya, hindi mo dapat bigyan ng ibang kahulugan. Grace felt it. Ang pagsisinungaling. Hindi sa salita, kundi sa lamig ng tono. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang sabihing hindi yon emotional reaction. Gusto niyang ipagtanggol si Ethan. Pero alam niyang wala siyang karapatan ngayon. Kaya tahimik lang siya. Pero ang katahimikang yon, mas maingay pa kaysa sa sigaw. Biglang tumakbo si Ethan papunta sa kanila. May hawak na maliit na papel. Parang hindi makahinga ang bata habang hinahawakan ang laylayan ng polo ni Caleb. Papa! Bulong niya. Halos hindi marinig. Pero sapat para mapalakas ang tibok ng puso ni Grace at mapalitan ang ekspresyon ni Caleb. Napaluhod si Caleb. Halatang nanginginig ang kamay habang hinihipo ang pisngi ng anak. Anak, narinig mo ako ulit? Hindi umimik si Ethan, pero kumapit ito sa braso ni Grace at doon tuluyang naputol ang pilit ng ngiti ni Dr. Sarmiento. Tumawa itong pilit. Sir, hallucination lang yan. Hindi nakakarinig ang anak ninyo. Pero hindi na nakinig si Caleb. Tumingin siya kay Grace, mata sa mata, at ramdam niya ang bigat ng tanong. Grace, handa ka bang tulungan ako? Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng tulungan, pero alam niya ang sagot. Opo, sir. At sa sagot na yon, may nabago, may gumalaw, may pader na unti-unting nabibitak. Hindi pa niya alam kung anong gulo ang papasukin niya, pero isang bagay ang malinaw. Hindi na siya basta yaya. Siya ang tanging tao na pinipili ng bata, at iyon ang pinakadelikadong papel sa loob ng mansyon. Hindi pa bumababa ang araw nang tawagin siya ni Caleb sa study room. Tahimik ang mansyon, pero sa loob niya, parang may naglalakad na bagyo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Caleb sa harap ng malaking mesa, nakatalikod, nakahawak sa bintana. Hindi ito nagsasalita. Ang likod nito, matikas pero mabigat. Parang may pasan na hindi kayang buhatin ng sinuman. Humugot ito ng malalim na hinga bago nagsalita. Grace, ilang taon na kitang hindi kilala. Pero kahapon at kanina, nakita ko kung gaano ka mahalaga kay Ethan. Hindi siya nakasagot. Hindi niya alam kung papaano. Lumingon si Caleb. At kailangan ko ng tulong mo. Umupo siya sa upuang nasa tapat ng mesa. Parang ang buong study room ay lumiliit sa bawat tibok ng puso niya. Ano pong kailangan ninyo, sir? Humakbang si Caleb papalapit, mabagal pero sigurado. Gusto kong malaman ng totoo, anya. At alam kong hindi ko makukuha yon kay Sarmiento. Napalunok si Grace. Totoo po bang hindi pa nakaririnig si Ethan kahit kailan? Tanong niya, mahina. Tumango si Caleb. According to all his doctors, yes. Deaf since birth. No chance of hearing. Pero biglang nanginig ang boses niya. At narinig ko siyang magsalita, Grace. Narinig ko siyang nagsabi ng papa kahapon. Paano ko hindi paniniwalaan yon? Saglit na katahimikan. Sir, maranyang sabi. Paano kung may tinatago talaga sila? Mabilis na kumislap ang mata ni Caleb. Hindi galit, kundi pagkumpirma sa pinakakatakot-takot na hinala niya. Yon ang gusto kong malaman, sagot niya. Naglakad si Caleb sa mesa at may kinuha mula sa drawer. Isang maliit na USB. Ito ang CCTV ng clinic room. Kinuha ko kagabi bago ma-access ng medical team.
Matalim ang boses niya. At gusto kong panoorin mo. Nanlamig ang batok ni Grace, pero tumango siya. Pinindot ni Caleb ang play. Lumabas ang video. Si Ethan, nakaupo sa examination bed, umiiyak ng tahimik. Si Sarmiento, nakayuko, may hawak na gloves. 2 nurse ang nag-aabot ng kung ano-anong tools. Sa sunod na segundo, napaatras si Grace sa nakita niya. 3 beses hinawakan ni Sarmiento ang implant site, hindi para i-check, kundi para idiin. Parang sinusubukan niyang hanapin ang isang bagay. Doon sumigaw si Ethan nang walang tunog. Bumuhos ang luha ni Grace. Hindi niya napigilan. "Sir, bakit niya ginagawa yon?" "Hindi ko alam." Garalgal ang boses ni Caleb. "Pero mali ito. Mali lahat ng to." Pinatay niya ang video. "Grace," anya, "may access ka sa paligid ng bata. Ikaw lang ang hindi niya tinatakbuhan. Kung may kakaiba, ikaw ang unang makakakita." Natigilan siya. Hindi niya inasahan ang bigat ng hinihingi nito. Hindi ito basta bantayan mo ang bata. Ito ay hanapin mo ang katotohanan na maaaring magpabagsak sa isang buong medical team. Pero nang maalala niya ang mukha ni Ethan, ang mga mata nitong namamaga, ang tahimik nitong paghingi ng tulong, hindi na siya nag-isip. "Oo po, sir. Gagawin ko." Napaluwag ang balikat ni Caleb. Parang yun ang sagot na matagal niyang hinihintay. Habang papalabas sila ng study, bumungad ang tanong ni Caleb. Mahina pero mabigat. "Grace, saan mo natutunan yang instinct mo? Hindi yan normal sa isang yaya." Tumigil siya sa paglakad. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil masakit pa rin. "Sa kuya ko po." Sagot niya, halos bulong. "Namatay siya dahil pinagsinungalingan kami ng doktor." Natahimik si Caleb. "Grace." May awa sa boses niya, may respeto, may paghanga. Pero bago pa tumagal ang sandaling iyon, biglang nag-ring ang intercom ng hallway. Tumalon ang boses ng isang guard. "Sir, papunta na si Dr. Sarmiento sa kwarto ni Ethan." May dala siyang bagong set ng instrument. Nagkatinginan silang dalawa. Para silang sabay na nilamon ng takot. Tumakbo si Grace paakyat. Halos madulas sa hagdan. Nasa harap na ng pinto si Sarmiento, may hawak na silver case at isang form na parang release paper. "Doc!" Sigaw niya, nanginginig ang boses. "Ano po yan?" Ngumiti ito. Hindi mabait, kundi malamig. "Follow-up exam?" Sagot niya. "Kailangan ngayon na." Hindi gumalaw si Grace. Hindi siya umurong. Hindi siya umatras. Tumayo siya sa harap ng pinto ng bata. Ang kamay niya nakahawak sa doorknob na parang buhay niya ang nakataya. "Doc." Anya, mababa ang boses. "Hindi po kayo papasok." Tumigas ang panga ni Sarmiento. "Hindi mo ako mapipigilan." At sa sandaling iyon, dumating si Caleb mula sa hagdan. Mabigat ang yabag, malamig ang tingin. "Doc," mariin niyang sabi, "ako ang magdedesisyon dito at hindi ka papasok nang hindi ko sinasabi." Tumigil ang lahat. Si Grace, si Caleb, si Sarmiento. 3 taong nakatayo sa harap ng pintong proteksyon ni Ethan. At doon, sa katahimikang iyon, alam ni Grace na nagsisimula na ang totoong laban. Hindi makagalaw si Grace ng ilang segundo matapos marinig ang malamig na utos ni Caleb. Nakatayo siya sa harap ng pintuan ni Ethan habang si Dr. Sarmiento ay tila naghahanda ng sagot na may halong galit at pangahamak. "Sir," mariing sabi ng doktor, "kung patatagalin natin to, baka lumala ang kondisyon ng bata." Lumingon si Caleb, mababa ang boses pero matigas. "Kung may dapat malaman, ako ang magsasabi kung kailan, hindi ikaw." Para siyang sinampal sa sinabi ni Caleb, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tapang ng ama, laban sa doktor na ilang taon na niyang pinagtitiwalaan. Para bang unti-unting bumabagsak ang pader na matagal nang nakatayo,
Sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan, nagkibot ang panga ni Sarmiento, pero hindi na nito ipinaloob ang sarili sa pagtatalo. Tumalikod ito, hawak ang silver case, at lumakad pababa ng hallway na parang may pinipigilang galit. Pag-alis ng doktor, saka lang nakahinga si Grace. "Sir," mahina niyang sabi. "Ano po ang gagawin natin?" Pumikit si Caleb. Halatang hindi niya rin alam ang sagot, pero may lakas siyang pilit hinahanap. "Una," anya, "titignan ko si Ethan. Ikaw ang kasama ko." Binuksan niya ang pinto. Nasa loob ang bata, nakaupo sa sahig, yakap ang tuhod. Hindi siya umiiyak, pero nanginginig ang balikat niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa pagod na hindi kayang sambitin ng bibig niya. Lumuhod si Grace sa tabi niya. "Ethan," bulong niya, marahan. Tumingala ang bata, at nang makita siya, tumakbo ito papunta sa dibdib niya. Yumakap, mahigpit. Parang may bagay na gumuhit sa puso ni Grace, isang linya ng takot at tapang. Hinawakan ni Caleb ang ulo ng anak niya. Marahan. "Anak, safe ka. Hindi niya natapos. Dahil biglang nanginig ang bata, parang may kirot na tumama sa likod ng tainga. "Ay!" Hikbi ni Ethan, mahina pero malinaw. Inangat ni Grace ang buhok ng bata, at doon nakita niya, mas namaga ngayon, mas pula, at tila may bahagyang punit na hindi niya nakita kahapon. "Sir!" Nanginginig ang boses niya. "Hindi ito normal. Hindi ito dahil sa implant lang." Lalong dumilim ang tingin ni Caleb. "Tumawag ako ng independent ENT specialist," sabi niya. "Hinihintay ko lang ang sagot kung kailan siya pwedeng dumating. At bago dumating ang doktor na yon, Grace, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nasa tainga ni Ethan." Napahinto siya. "Sir, paano po natin—" Mabilis na naglakad si Caleb papunta sa drawer ng side table. Inilabas ang isang maliit na flashlight. "Grace," anya, "kaya mo bang kumpirmahin kung may foreign object talaga sa ilalim ng balat? Hindi kita pipilitin, pero ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ni Ethan." Hindi siya agad sumagot. Kailangan ba niya talagang hawakan ang tainga ng bata? Paano kung masaktan niya? Paano kung mali ang hinala nila? Pero nang tumingin si Ethan at kumapit sa daliri niya, wala nang tanong, wala nang alinlangan. "Oo po, sir," pabulong niyang sagot. "Tatry ko." Huminga ng malalim si Caleb bago inilapit ang flashlight. Nanginginig ang kamay ni Grace habang marahan niyang itinaas ang buhok ni Ethan. Hinahanap ang anggulo para makita ng malinaw. Hindi siya humihinga habang tinitignan ang balat. At doon, para siyang sinampal ng katotohanan. May kakaibang hugis sa ilalim ng balat. Hindi bilog, hindi parang implant, parang rectangular. At mas lalo siyang nanlamig nang mapansin ang isang maliit na linya na parang micro-opening sa gilid. "Sir," pabulong niyang sabi, "hindi po ito implant. Kahit anong implant may standard shape, pero ito, parang device." Napamura si Caleb sa ilalim ng hininga. "Possible ba ito?" bulong niya. "Na ginawa ito ng medical team?" Hindi nakasagot si Grace. Hindi niya kayang magbintang, pero hindi rin niya kayang magsinungaling. At bago pa sila makapagpatuloy, biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng kwarto. 3 sunod-sunod na katok. Mabigat. Hindi parang kasambahay, hindi parang nurse. Nagtitigan sila ni Caleb. "Sino yan?" tanong ng ama. Malakas. Sumagot ang isang boses mula sa labas, hindi nila inaasahan. "Sir Caleb, this is Attorney Velasco, representative of the Thompson Medical Foundation. Kailangan ko po kayong makausap." "Ngayon na." Napatingin si Grace kay Caleb. "Foundation? Legal team?" Bakit biglang may abogado? Lalong lumamig ang hangin sa kwarto. At sa mga mata ni Caleb, kita niya ang sagot. May sinusubukang itago ang foundation. At ngayon,
Sila mismo ang lumalapit. Grace held Ethan closer. Hindi na ito simpleng pangangalaga sa bata. Hindi na ito simpleng trabaho. Ito ay labanan. At nasa gitna siya nito. Nang marinig ni Caleb ang boses sa labas ng pinto, parang biglang lumiit ang kwarto ni Ethan. Hawak pa niya ang flashlight. Si Grace nakaluhod sa tabi ng bata at ang anak niya nakasiksik sa dibdib ng yaya, parang natatakot sa kahit anong tunog. Sir Caleb, this is Attorney Velasco, ulit ng boses sa labas. From Thompson Medical Foundation. Important matter po tungkol sa ongoing projects ninyo. Napatingin si Caleb kay Grace. Stay with him. Mahinang utos niya. Huwag mong iiwan si Ethan mag-isa. Tumango si Grace, mahigpit ang yakap sa bata. Paglabas ni Caleb sa hallway, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Sa dulo ng koridor malapit sa hagdan, naroon ang isang lalaking naka-gray suit. Kiliinaw ng kurbata. May bitbit na leather folder. Kalbo ang ulo. Maayos ang salamin. At ang nangiti, professional, pero walang init. Sir Caleb? Bati nito, sabay abot ng kamay. Attorney Noel Velasco. Na-brief na ho ako tungkol sa situation. Hindi niya agad tinanggap ang kamay. Ilang segundo bago siya tumugon. Anong ginagawa ng foundation lawyer sa pintuan ng kwarto ng anak ko? Malamig niyang tanong. Bahagyang sumikip ang nangiti ng abogado. Sir, para lang po tayo magkaintindihan agad, ha? Ang Thompson Medical Foundation at ang research team ni Dr. Sarmiento. Malaking pangalan po ang nakataya dito. Kasama na rin ang inyo. Tahimik si Caleb. Pero sa loob niya, may maliit na apoy nang hindi pa niya alam kung saan ipupukol. Huwag tayo magsimula sa reputasyon, anya. Ang gusto kong marinig, ligtas ba ang anak ko o hindi? Sandaling natahimik si Velasco, saka nag-adjust ng salamin. Precisely why I'm here, sir. Para ma-handle natin ng maayos. May report kami from the clinic na may insidente kahapon. Yung yaya, si Grace, nag-interfere daw sa medical device ng bata. Potential liability yan. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ni Caleb. Liability? Ulit niya. Para kanino? Sa foundation o sa anak ko? Sa lahat, sir. Mabilis na sagot ng abogado. But especially sa inyo. Lahat ng headlines bukas, if ever. Son of billionaire victim of Yaya's negligence. Ayaw po nating mangyari yon. Hindi agad nakapagsalita si Caleb. Sa utak niya parang sunod-sunod ang lumalabas. Logo ng foundation, larawan ni Ethan sa hospital bed, mukha ni Grace na nanginginig kanina habang tinitignan ang tainga ng bata. Gusto mong isisi lahat kay Grace. Mababa ang boses niya. Sir, hindi po yun ang term na gagamitin namin. Mabilis na tanggi ni Velasco, pero hindi rin niya itinatanggi. We just need a clear narrative. Nagtiwala kayo sa mga eksperto, nagbigay kayo ng pondo, ang foundation ay nag-follow sa advice ng doctors, tapos may isang non-medical staff na nakialam. Mas malinaw, mas malinis sa mata ng publiko. Mas malinis? Umangat ang isang kilay ni Caleb. Mas malinis para kanino? Hindi mapakali ang abogado. Binuksan nito ang folder, naglabas ng ilang papeles. Sir, may prepared statement na po kami rito. Kung pipirmahan ninyo, we can proceed with an internal investigation. Walang malaking gulo, walang media circus, at may settlement din tayo for the yaya para tahimik. Tahimik, settlement. Parang nag-echo ang mga salita sa ulo ni Caleb, pero ang naririnig ng puso niya ay iba. Sigaw na walang tunog ng anak niya sa klinik. Ang hapdi sa boses ni Grace nang sabihin nitong hindi normal ang pamamaga. At ang video kagabi, kung saan nakita niyang 3 beses pinisil ng doktor ang implant site, parang may hinahanap na hindi niya maintindihan. Attorney? Mabagal niyang sabi. Napanood mo na ba ang CCTV sa klinik kahapon? Nagulat si Velasco. Saglit na natigilan. Wala pa ho sa amin ang copy, sir. Under hospital. Sa akin ang copy.
Putol ni Caleb. At nakita ko kung paano hinawakan ni Sarmiento ang tainga ng anak ko 3 beses, sa puntong sumisigaw na ng tahimik ang bata. Umigting ang panga ng abogado. Sigurado po ba kayong... Sigurado akong hindi aksidente yon. Singit niya, mas mababa ang boses. At sigurado akong hindi yaya ang problema rito. Nagpalit ng taktika si Velasco. Umupo sa side table. Marahang inilapag ang mga papeles. Sir, naintindihan ko na emotional kayo ngayon. Anak niyo yan. Pero kailangan ninyong isipin ang bigger picture. Ilang bata ang natulungan ng foundation. Ilang research projects ang nakadepende sa kredibilidad natin. Kung magsi-statement kayo laban sa medical team, masisira ang pangalan nating lahat, including Thompson Group. Kung mananahimik ako, balik ni Caleb, anong mangyayari sa anak ko? Hindi nakasagot ang abogado. Magpapatuloy ba ang research nila gamit ang tainga niya? Dagdag ni Caleb, mas matalimang tingin. Tuturingin pa rin ba siyang case study, ha? Sir, that's not a fair characterization. Tumawa si Caleb, pero walang saya. Alam mo bang ilang taon na naming pinapakinggan ang best medical advice? Tanong niya, ilang taon na akong nagdo-donate ng millions sa pangalan ng foundation na, para sa ano? Para gawing experiment ang anak ko? Sir, wala pong pruweba. May pruweba akong mahal ko ang anak ko. Pumintig ang ugat sa sentido niya. At ngayong unang beses ko siyang narinig magsalita. Ang una ninyong naiisip ay liability. Tahimik ang hallway. Rinig nila ang mahinang tikatik ng fountain sa garden sa ibaba. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga ng malalim si Velasco. Kung ganun po, sir, kailangan kong ipaalala sa inyo na, legally, kayo ang board chairman ng foundation. Kung babaligtad kayo sa public position natin, damay ang buong organisasyon. You'll be attacking your own signature. Tinitigan ni Caleb ang lalaki. Kaya mo akong takutin gamit ang pirma ko? Malamig na tanong niya. Hindi po. Mahinahong sagot ni Velasco. Pinaaalala ko lang na may consequence ang bawat desisyon. Kung ipaglalaban ninyo ang yaya at pupunta tayo sa korte laban sa hospital at sa doctors. Maghahanda rin kami ng defense bilang foundation. Hindi kita kalaban, sir, pero kailangan ninyong pumili kung anong side kayo. Tumahimik si Caleb. Sa loob niya, 2 mundo ang nagbabanggaan. Isang mundo ng board meetings, stock prices, headline management, PR crisis, legal strategies. Isang mundo ng isang maliit na batang nakayakap sa yaya, hawak ang tainga na namamaga, at pilit na bumubulong ng papa. Pumikit siya. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, hindi niya inuna ang shareholders, ang media, ang pangalan. Inuna niya ang itsura ni Ethan kapag natatakot. Pagmulat niya, malinaw ang boses niya. Attorney Velasco, anya. Salamat sa pagpunta. Ngumiti ang abogado, akala tapos na ang usapan. Pero dinugtungan ni Caleb, simula na ngayon, hindi na kayo ang spokesperson ko tungkol sa anak ko. At hindi ninyo gagamitin ang pangalan ko para protektahan ang kahit sinong doktor na naglalaro sa buhay niya. Namuti ang mukha ng abogado. Sir, hindi ninyo pwedeng... Pwede! Putol ni Caleb. Dahil anak ko yun. At kung may lalabas na statement, tumitig siya ng diretso. Ako mismo ang magsasalita. Hindi foundation, hindi abogado. Ako, bilang ama. Walang nagawa si Velasco kung hindi tumayo. Dahan-dahang nag-ayos ng folder. May bahid ng paninigas sa kilos niya. Galit na pinipigil, banta na hindi maibulalas. Kung ganun po, sir, mahinang sabi nito, magiging magulo ito. Tumango si Caleb. Matagal nang magulo. Sagot niya. Ngayon lang ako pumayag na tingnan. Pag-alis ng abogado, bumalik si Caleb sa pinto ng kwarto ni Ethan. Bago niya buksan, tumigil siya sandali. Pinakiramdaman ng tibok ng puso niya.
Hindi na siya nasa gitna ng dalawang mundo. Pinili na niya. Pagpasok niya sa loob, bumungad si Grace na nakasumi. Vice na nakaupo sa kama, yakap si Ethan na nakasandal sa balikat niya. Kalahati ng mukha nakatagong parang natatakot pa rin. Tumingala si Grace, may tanong sa mga mata. "Sir?" Huminga ng malalim si Caleb. "Grace," anya, lumalapit sa kanila. "Simula ngayon, wala nang tinatago. Hahanapin natin ang katotohanan tungkol sa tainga ng anak ko, kahit sino pa ang tamaan." At habang sinasabi niya iyon, alam niyang sa unang pagkakataon, hindi na siya kumikilos bilang chairman, benefactor, o public figure. Kumikilos siya bilang isang ama na handang kalabanin kahit sariling mundo niya para sa iisang bata na ngayon pa lang natututong makarinig. Kinabukasan, kakaiba ang katahimikan sa mansyon. Walang tawanan ng kasambahay, walang maingay na yabag ng mga staff. Parang lahat ay nag-aabang ng isang bagay na hindi nila mabigkas. Nasa gilid ng kama ni Ethan si Grace, pinagmamasdan ng bata habang natutulog. May kaunting pasapa sa paligid ng tainga. May pamumula pa rin, pero mas kalmado na ang mukha niya kaysa kahapon. Hinaplos niya ang buhok nito. Dahan-dahan. "Ethan, mangyayari na," bulong niya sa sarili. "May darating na tutulong sa atin." Narinig niya ang mahinang katok sa pinto. "Grace!" Tawag ni Caleb mula sa labas. Mababa ang boses. Andyan na ang doktor. Sumikip ang dibdib niya. Tumayo siya. Inayos ang kumot ni Ethan at marahang ginising ang bata. Dahan-dahang iminulat ni Ethan ang mga mata. Medyo antok pa. Pero nang makita si Grace, bahagya itong ngumiti. Maliit, marupok, pero totoo. "Good morning," bulong niya. Kahit alam niyang hindi ito makaririnig ng buo. Tinulungan niyang bumaba si Ethan sa kama. Hawak nito ang stuffed lion, parang panangga sa mundo. Paglabas nila sa hallway, naroon si Caleb, nakatayo sa tabi ng isang babaeng nakaputing coat, may daladalang maliit na bag. Hindi katulad ni Sarmiento na malamig ang aura, ang babaeng ito ay may malambot na mga mata, parang sanay tumingin sa mga pasyenteng sugatan. "Grace," wika ni Caleb, "this is Dr. Liza Reyes, ENT specialist." Hindi siya konektado sa foundation. Ngumiti si Dr. Reyes, bahagyang yumuko kay Ethan. "Hi, Ethan," malumanay niyang sabi. Mabagal ang galaw ng labi, malinaw ang dila, parang sinasadya. "I know you can't hear me well yet, pero nandito ako para tulungan ka." O hindi man niya marinig, pero napatingin si Ethan. Para bang naramdaman niya ang kakaibang lambing sa boses ng babae. "Pwede bang tingnan ko tainga niya, Grace?" Tanong ni Dr. Reyes. Huminga ng malalim si Grace at tumango. Dinala nila si Ethan sa guest room na pansamantalang ginawang maliit na exam area. Inilapag siya sa upuang may sandalan at umupo naman si Grace sa gilid. Hawak ang kamay ng bata. Kinuha ni Dr. Reyes ang maliit na otoscope at flashlight. Kalmado ang galaw niya, walang pagmamadali, walang brusko. "Ethan," anya mabagal at malinaw, "I will look here, okay?" Sabay turo sa tainga. Napansin ni Grace na kahit hindi maintindihan ng bata ang salita, parang naiintindihan nito ang mata at ngiti ng doktora. Hindi siya umatras, hindi siya kumapit ng sobrang higpit, gaya kapag si Sarmiento ang lumalapit. Dahan-dahang tinaas ni Dr. Reyes ang buhok. Sinilip niya ang paligid, tapos ang likod ng tainga. Naging seryoso ang mukha niya habang tinitignan ang umbok sa ilalim ng balat. "Sir Caleb," mahinang wika niya, "pakisara po ang pinto." Kinabahan si Grace. Kapag humihingi ng privacy ang doktor, kadalasan may problema. Sumunod si Caleb. Sinara ang pinto at lumapit. Naglabas si Dr. Reyes ng maliit na marker at nagmarka sa paligid ng umbok. "Doc?" Hindi na nakatiis si Grace. "Ano pong nakikita ninyo?" Umangat ang tingin ng doktora sa kanila.
Kung tama ang hinala ko, maingat niyang sabi, hindi ito standard cochlear implant. May metal component at may hugis na parang micro-device. Parang may umalingaw-ngaw sa tenga ni Grace kahit wala naman talagang maingay. Micro-device? Bulalas ni Caleb. Anong klaseng device? Hindi pa ako sigurado, sagot ni Reyes. Kasi nasa ilalim ng balat. Kailangan natin ng imaging at most likely, minor surgery para maalis yan nang hindi nasasaktan ng bata. Napakagat sa labi si Grace. Tumingin siya kay Ethan. Tahimik lang ang bata, pero bahagyang kumikibot ang kamay sa pagkakahawak sa stuffed lion. Doc? Halos pabulong na tanong ni Grace. Delikado po ba? Umiling si Reyes. Mas delikado kung mananatili yan dyan. Diretsong sagot niya. Especially kung hindi natin alam kung sino ang naglagay at para saan. At higit sa lahat, napatingin siya kay Ethan, may lungkot sa mata. Hindi normal na nakarinig siya kahapon, tapos biglang sasabihin ng doktor na hallucination lang. Kung may narinig ang bata, ibig sabihin may kakayahan siyang makarinig at may isang bagay na pumipigil o kumokontrol. May kung anong nag-click sa utak ni Grace. Parang piraso ng puzzle na matagal na niyang hinahanap. Implant, funding, experimental device, case. Doc, singit ni Caleb, namumuo ang galit sa ilalim ng boses. Pwede ba natin siyang dalhin sa hospital ngayon din? Tahimik munang tumingin si Reyes kay Grace, saka kay Ethan. Pwede, Anya. Pero hindi sa hospital na hawak ng foundation. May kilala akong independent surgical center. Mas maliit, mas tahimik, mas walang mata ng media. Let's go. Agad na sagot ni Caleb. Sir, pigil ni Grace. Si Ethan, baka matakot sa biyahe. Tumayo si Reyes at marahang hinawakan ang balikat ni Grace. Mahalaga ka sa kanya, sabi ng doktora. Kung sasama ka, mas kakalma siya. Kaya kitang kunin bilang companion sa procedure. Pero, sigurado ka ba? Long day to. Maraming mangyayari. Hindi niya kailangan pag-isipan. Opo, Doc. Sagot niya. Mahigpit ang hawak sa kamay ni Ethan. Hanggat kaya ko, hindi ko siya iiwan. Makalipas ang isang oras, nasa loob na sila ng sasakyan. Si Caleb ang nagmamaneho sa likod ng tinted SUV, si Ethan naka-seatbelt sa gitna, at si Grace sa tabi niya, hawak pa rin ang stuffed lion. Habang dumaraan sila sa highway, tanaw ni Grace ang mga billboard ng Thompson Group, logo ng foundation, mga campaign para sa children's health. Parang tinutusok ang conscience ni Caleb habang pinagmamasdan din niya ang mga ito mula sa rearview mirror. Lahat yan. Akala ko kabutihan. Mahina niyang sabi, hindi tumitingin kanino man. Ngayon, hindi ko alam kung may mali akong pinunduhan. Sir, maingat na sabi ni Grace, hindi ho kasalanan ng taong tumutulong kung may ibang taong umaabuso sa tulong niya. Nagulat si Caleb sa sagot niya. Napatingin siya kay Grace at sandaling napawi ang bigat sa mukha niya. Pero may kasalanan ng taong mananahimik. Dagdag ni Grace, halos pabulong lang, pero ramdam niya ang bigat ng sariling salita. Nang namatay si Kuya, tahimik kami. Ngayon, ayaw ko nang maulit yon. Tumigil sandali si Caleb at ngumiti. Malungkot, pero may pasasalamat. Thank you, Grace. Mahina niyang sabi. Hindi ko kayang gawin to mag-isa. Pagdating nila sa surgical center, mabilis silang sinalubong ng maliit na team ni Dr. Reyes. Walang malaking logo, walang media, walang engranding lobby. Simple lang, malinis, tahimik. Dinala si Ethan sa pre-op room. Pinagpalit siya ng gown at ipinaliwanag ni Dr. Reyes kay Caleb ang procedure sa simpleng salita. Local anesthesia sa area, Anya. Maliit na hiwa lang. Kukunin natin ang device, ipapadala sa lab. Kung tama ako, mararamdaman natin kaagad ang pagbabago. Masasaktan ba siya? Tanong ni Grace. Halos nanginginig ang boses. Konti lang.
Sagot ni Reyes tapat. Pero mas iikli ang sakit kaysa sa taon ng tahimik na paghihirap. Bago ipasok si Ethan sa procedure room, lumapit ang bata kay Grace. Hindi ito nagsasalita, pero sabay nilang naramdaman ang pareho. Takot. Lumuhod si Grace sa harap niya. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Ethan! Bulong niya. Mabagal ang galaw ng labi. Umaasa na kahit paano ay mabasa ito ng bata. Nandito lang ako. Paglabas mo, sana mas marinig mo na ako. Hindi niya alam kung naiintindihan siya nito. Pero nang yumakap si Ethan sa kanya, mahigpit. Alam niya na sapat na ang koneksyon nila para kayanin ang anumang susunod. Inakay siya ng isang nurse, papalabas ng procedure room, habang si Caleb ay nanatili sa viewing window, pinipilit maging matatag. Pagkasara ng pinto, naiwan si Grace sa hallway, nakaupo sa mahabang bangko. Parang bumigat ang oras. Bawat minuto, parang isang taon. Napapikit siya at sa likod ng talukap ng mata, sumulpot ang mukha ni Kuya, nakahiga sa kama ng ospital, nakangiti kahit masakit. Kapag may mali, Grace, huwag kang tumahimik. Binuksan niya ang mga mata. Hindi na siya tahimik ngayon. Nandito siya. Naghihintay. Maya-maya, bumukas ang maliit na ilaw sa itaas ng pinto. Sign na tapos na ang procedure. Tumayo siya kaagad, parang sasabog ang dibdib sa kaba. Lumabas si Dr. Reyes. May hawak na maliit na sterile tray. At sa gitna nito, may isang makintab na piraso ng metal. Maliit, manipis, may nakaukit na code. Sir Caleb, Grace. Mahina pero mabigat ang boses ng doktora. Hindi ito standard implant. Wala itong FDA approval. At base sa markings, mukhang prototype ng experimental device. Napatingin si Caleb sa tray. Nanigas ang panga. Ginawa nilang test subject ang anak ko. Bulong niya. Pero bago pa man tuluyang lamunin sila ng galit, may mahinang tunog na pumunit sa katahimikan mula sa loob ng kwarto. Isang maliit na boses. Mahina. Paos. Napalingon si Grace. Nanlaki ang mata. Sir, halos hindi na siya makahinga. Narinig niyo yon? Si Caleb, parang natanggalan ng kaluluwa sandali, tapos biglang nagising. Ethan? Tawag niya. Nanginginig ang boses. At habang tumatakbo sila pabalik sa loob ng kwarto, iisa lang ang tanong sa puso ni Grace. Kung kaya na niyang magsalita, hanggang saan pa ang katotohanang matutuklasan nila pagkatapos nito. Para bang may sumabog na tahimik sa loob ng maliit na kwarto. Si Caleb, na ilang taon nang sanay sa board meeting at press conference, hindi agad nakagalaw. Parang hindi niya alam kung paano huminga. Hindi ito imagination. Hindi ito guni-guni. Narinig niya. Ethan? Halos pabulong, halos punit ang boses niya. Nasa kama ang bata. Bagong gising mula sa anesthesia, namumungay ang mga mata. Maputla pa ang pisngi. Nakahawak ang isang kamay sa benda sa likod ng tainga niya. Ang isa, nakayakap sa stuffed lion. Dahan-dahan itong tumingin sa direksyon niya. At muli, mahina. Pasabog sa puso ng ama. Papa! Lumambot ang tuhod ni Caleb. Kung hindi siya nakaabot sa gilid ng kama, baka napaupo na siya sa sahig. Sa dami ng beses na tinawag siyang Sir, Mr. Thompson, Chairman, ngayon lang ulit may tumawag sa kanya ng mas mahalaga pa sa lahat. Anak! Garalgal ang boses niya. Naririnig mo ako? Hindi sumagot si Ethan, pero gumalaw ang mga mata nito. Parang sinusubukang sundan ang galaw ng labi ng ama. May halong gulo at tuwa sa mukha ng bata. Parang naguguluhan sa ingay na ngayon lang niya nararanan. Humakbang si Grace, papalapit sa kabilang gilid ng kama. Nakatingin kay Ethan na parang siya rin ay hindi makahinga. Ethan, mahinang sabi ni Dr. Reyes, nakatayo sa paanan ng kama. If you can hear even a little, tingnan mo si Papa, ha? Sinunod ni Ethan. Tumingin kay Caleb. Hindi na ito nakatingin sa kawalan. At sa unang pagkakataon, ramdam ni Caleb na konektado sila hindi lang sa dugo,
kundi sa boses. Lumapit siya, marahang hinawakan ng kamay ng anak. "Anak, si Papa to," sabi niya. Dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. "Nandito lang ako. Okay?" Kumibot ang labi ni Ethan. Walang pumalitang tunog sa simula. Pero kita sa mata niya ang unti-unting pagliwanag. Para bang may maliit na apoy na sinindihan sa loob. "Pa." Mahina pa rin, pero ngayon mas malinaw. "Pa." Hindi na napigilan ni Caleb ang luha niya. Tumulo yon, isa-isa. Sa kamay ni Ethan, nahawak niya. Hindi niya inisip ang itsura niya. Hindi niya inisip kung may nakakakita. Ang alam lang niya, may milagro sa harap niya at ayaw niyang kumurap. Narinig ni Ethan ang boses niya at kahit hindi pa buo, kahit parang punit-punit pa ang tunog, sapat na yon. "Doc," napalingon si Caleb kay Dr. Reyes, nanginginig pa ang boses. Pwede ba talagang gumaling ang pandinig niya? Huminga ng malalim ang doktora. "Hindi ko maipapangako ang full hearing agad," tapat niyang sagot. "Pero ang pinakamahalaga, sir, hindi siya bingi mula sa simula. May kakayahan siyang makarinig. At dahil natanggal na ang device na to, sabay turo sa tray na may metal, mas malaki ang chance na unti-unti siyang masasanay sa totoong tunog." Tumingin si Caleb sa maliit na piraso ng bakal. May number code. May logo na hindi buo. Parang sinadyang itago. Isang piraso ng katotohanang pinilit itago ng napakaraming taon. "Grace?" bulong niya. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman to." Umiling si Grace, mabilis na pinunasan ang luha sa gilid ng mata. "Sir, kung hindi rin ho kayo naniwala sa akin, wala rin to." Napangiti si Caleb, mahina, pero totoo. "Hindi ako naniwala sa'yo agad," amin niya. "Mas nauna akong maniwala sa sistema, sa mga doktor, sa foundation. Pero habang nakikita kitang kasama si Ethan," tumingin siya sa bata, "mas naniwala akong mali ako." Sa gilid ng kama, bahagyang kumilos si Ethan. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay at hinipo ang pisngi ni Caleb na basa ng luha. "Pa," bulong niya ulit. Kahit na isang salita lang, sapat na yon para banggain ang lahat ng takot na kinulong ni Caleb sa dibdib niya mula nang malaman niya na deaf ang anak niya. May kumatok sa pinto. "Doc, results ng initial scan." Tawag ng isang nurse mula sa labas. Lumapit si Dr. Reyes, kinuha ang envelope, binasa ng mabilisan. Sumeryoso ang mukha niya. "Sir," sabi niya, "may kasama kayong abogado. Sabi ng sekretary niyo, hahanapin daw kayo. Sigurado akong may pressure ng nangyayari sa labas." "Nandito ako bilang ama," sagot ni Caleb, mas matatag ang boses. "Kung may haharapin man akong legal, kaya kong harapin. Pero ngayon, anak ko muna." Umiling si Reyes na may bahagyang nangiti. Parang ngayon niya lang nakita ang totoong mukha ng lalaki sa harap niya. "Kung ganoon," sabi niya, "kailangan ninyong malaman to." Itinaas niya ang papel. Base sa marker sa device, nakakonekta ito sa isang experimental program na nakalista sa ilalim ng Thompson Medical Foundation. Codename Project Echo. Parang lumamig ang hangin sa kwarto. "Project Echo?" Mabagal na ulit ni Caleb. "Oo," sagot ni Reyes. Parang ginawa nilang test bed ang tainga ni Ethan para sa bagong uri ng auditory control. Hindi lang sa pandinig. May posibilidad na may component ito na nagmamanipulate ng signal. Pwedeng pigilan, pwedeng limitahan. Pwedeng may oras na bukas, oras na sarado. Napakuyom sa kamao si Caleb. "Ginawa nilang switch ang pandinig ng anak ko," bulong niya. "Parang ilaw na pwedeng buksan kapag convenient sa research." Walang nagsalita sandali. Narinig lang nila ang mahina, magulong hinga ni Ethan. Parang pinakikinggan ang mga bagong tunog sa paligid. Ang beep ng maliit na machine,
Ang yabag sa labas, ang humihikbing boses ni Grace. Doc, humarap si Caleb kay Reyes. If I bring this to court, kakayanin ba ng ebidensya? Kakayanin kung may magpapatotoo, sagot ni Reyes. Pero kailangan ninyo ng tao sa loob. May taong pumirma rito. May taong nag-approve. May taong nagsabing okay lang gamitin ang batang to. Muling sumagi sa isip ni Caleb ang mukha ni Dr. Sarmiento. Ang malamig nitong tingin, ang pilit ng ngiti, ang paulit-ulit na pagsasabi ng hallucination lang yan. Hindi ito matatapos sa galit lang, mahinang sabi ni Caleb. Kailangan matapos to sa katotohanan. Tumingin siya kay Grace. Handa ka bang sumama sa laban na to? Tanong niya. Hindi bilang yaya lang, Grace, kundi bilang saksi. Napatitig si Grace sa kanya, halatang nabigla. Wala namang nagtanong sa kanya dati kung gusto ba niyang lumaban. Madalas, siya lang ang naiwan sa tabi ng kama ng may sakit, tahimik na umiiyak. Ngayon, may taong humihingi ng tulong niya para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Sir? Mahina, pero matatag ang sagot niya. Kung kailangan pong magsalita, para sa kuya ko na hindi namin naipagtanggol at para kay Ethan na ngayon palang natututong makarinig. Oo, handa ako. Umangat ang sulok ng labi ni Caleb. May halong pasasalamat at respeto. Hindi kita pababayaan, dagdag niya. Anumang kaso, anumang gulo, responsibilidad ko to. Muling kumilos si Ethan. Pinagmasdan niya si Grace, tapos si Caleb. Parang may sariling instinct ang bata na kahit hindi pa niya kayang sabihin ng buo ang mga salita, nararamdaman niya ang tensyon sa hangin. Biglang bitin na tunog sa labi niya, halos hindi buo. Natigilan si Grace, nanlaki ang mata niya. Tumingin si Caleb sa kanya. Nagulat din. Ethan. Nanginginig ang boses ni Grace. Ako ba yung tinatawag mo? Hindi sumagot ang bata, pero itinulak niya ng kaunti ang stuffed lion sa pagitan nila. Parang iniaalok sa kanya. Dahan-dahang kinuha ni Grace ang laruan at sa simpleng kilos na yon, may umigting na kakaibang sakit at saya sa puso ni Caleb. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magselos o matuwa. Pero habang pinagmamasdan niyang yakap-yakap ni Grace ang kanyang anak, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kayang ibigay ng mag-isa. Init ng presensyang araw-araw. Tahimik pero tapat. Kung ano man ang itatawag niya sa'yo, humihikbing biro ni Caleb. Mukhang hindi ka na pwedeng mawala sa buhay namin. Umiling si Grace, nangingiti kahit may luha. Hindi ko rin naman kayang umalis, sir. Sagot niya. Hindi na ngayon. Sa labas ng maliit na bintana, abala pa rin ang mundo. Mga sasakyan, negosyo, meetings, press, foundation, pangalan. Pero sa loob ng maliit na kwartong iyon, may 3 taong tahimik na nagtatali ng isang bagay na mas matibay kaysa anumang kontrata. Isang batang natututong makarinig. Isang amang natutong maging ama bago maging chairman. At isang yayang natutong bosesan ang katotohanan, hindi na para sa sarili lang, kundi para sa pamilyang unti-unti na niyang tinatawag sa loob ng puso niya na kanila. At sa labas, sa malayo, kahit wala pa silang nakikita, alam ni Caleb na may unos pang darating. Media, foundation, mga doktor, mga lihim na lalabas. Pero sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot ng lubos. Dahil ngayong narinig na niya ang salitang Papa, handa na siyang sumagot sa buong mundo. Kinahapunan, bumalik sila sa mansyon na parang hindi na iyon ang parehong bahay na iniwan nila kaninang umaga. Tahimik ang loob, pero sa labas, sa likod ng gate, may mga ilaw na kumikislap, mga kamera, mga anino ng tao. May maririnig na kaluskos ng mikropono, bulungan, pangalan ni Caleb na paulit-ulit na binabanggit. Sir, may media sa labas.
Sabi ng guard kinakabahan. May kumalat na balita tungkol kay Ethan. Hindi namin alam kung saan nanggaling. Ramdam ni Grace ang lamig na gumapang sa batok niya. Hindi pa man sila nakakapagpahinga. Nagsisimula na ang bagyo. Hawak-hawak niya ang kamay ni Ethan habang dumaraan sila sa hallway. Medyo antok pa ang bata, pero mas gising na ang mga mata nito kaysa dati. Parang lahat ng bagay ay bago. Tunog ng hakbang, kaluskos ng kurtina, mahinang lagitik ng aircon. Okay ka lang? Bulong niya sa bata. Kahit alam niyang hindi pa nito lubos na naririnig, tumingin si Ethan sa kanya. Tahimik. Paos nitong sabi. Halatang hirap pa sa bigkas, pero sinusubukan. Napangiti si Grace kahit puno ng kaba ang dibdib niya. Oo, tahimik muna tayo. Sagot niya, mahina. Pero hindi na tayo magpapatahimik. Inihatid muna ni Caleb si Ethan sa kwarto at sinigurong may kasamang nurse mula sa team ni Dr. Reyes. Paglabas niya, seryoso ang mukha nito. Parang mas tumanda ng kaunti sa loob lang ng isang araw. Grace, tawag niya. Sir, may kailangan tayong pag-usapan sa study, anya. Pero ayokong iwan si Ethan ng matagal. Kaya dito lang tayo sa may hallway, pwesto ka malapit sa pinto. Tumayo sila sa gilid kung saan tanaw pa rin ni Grace ang kwarto ng bata. May idea ka ba kung paano nalaman ng media? Tanong ni Caleb. Mababa ang boses. Umiling siya. Wala po, sir. Wala naman akong sinabihan. Si Doc Reyes lang, staff niya, tayo. At naputo lang salita niya. Pareho silang napatingin sa dulo ng hallway nang marinig ang tunog ng matulin at pamilyar na yabag. Nasa tapat ng malaking pinto ang dalawang tao. Si Attorney Velasco na may kasamang isa pang associate. At sa likod nila, si Dr. Ramon Sarmiento, nakasuot pa rin ng formal pero may kung anong matigas sa mukha. Sir Caleb, malamig na bati ni Velasco, we need to talk, ngayon na. Ramdam ni Grace ang pag-igting ng panga ni Caleb. Hindi kayo dapat nasa loob ng bahay ko. Mariin niyang sagot. Paano kayo nakapasok sa gate? Board authorization. Kampanteng sagot ni Velasco. May legal right kaming mag-follow up sa medical case ng anak ninyo. At may urgent concern kami tungkol dito sa yaya. Sabay tingin kay Grace, parang biglang nanikip ang hallway. Kung tungkol kay Ethan, sagot ni Caleb. Wala na kayong say. Tinanggal na namin ang device. Sandaling nanlaki ang mata ni Sarmiento, pero kaagad din itong ngumiti. Pilit. Sir, ani niya. Kung ano man ang tinanggal ninyo, hindi yon approved ng foundation at kung may mangyaring masama sa bata, kayo at ang yaya ang mananagot. Napasinghap si Grace pero hindi siya nagsalita. Napakuyom lang siya ng kamao. Lumapit si Velasco, may hawak na envelope. Grace! Sabay lingon sa kanya. Ikaw ba si Grace Ramirez? Tumango siya, mabigat ang lalamunan. Opo. Ganitong-ganito rin ang nangyari sa isa sa mga kasambahay dati niyo, sir. Ani ng abogado. Bahagyang umikot ang tingin kay Caleb. May misunderstanding, may medical issue, may media. Naayos namin yon ng tahimik. Binuksan niya ang envelope. Naglabas ng ilang papel na mukhang kontrata. May offer kami sa'yo, Grace. Malamig, pero magiliw ang tono niya. Kung pipirma ka rito, sasabihin natin na hindi mo sinunod ang medical instruction, na hinawakan mo ang tainga ni Ethan, na sinubukan mong tanggalin ang implant nang walang pahintulot. Parang may biglang humila sa sikmura niya pababa. Kapag pumayag ka, patuloy ni Velasco, bibigyan ka namin ng malaking settlement. Enough para makabili ka ng bahay. Enough para hindi ka na magtrabaho bilang yaya habang buhay. At hindi ka ididemand ng foundation. Malilinis ka sa media. Sasabihin lang natin na untrained but well-meaning helper ka. Ibig sabihin, aminado akong mali ako? Mahina niyang tanong. Ngumiti ang abogado. Sa papel, oo, sagot niya. Pero sa bulsa mo, hindi ka talo. Tahimik si Grace.
Malinaw sa kanya ang nasa harap niya. Isang pirma kapalit ng katahimikan, isang kasunduan kapalit ng katotohanan. At sa gilid ng paningin niya, parang sumulpot ang mukha ng kuya niya. Nakahiga sa kama, pinipigilan ng hikbi, hawak ang tainga. Kapag may mali, Grace, huwag kang tumahimik. Napakagat siya sa loob ng pisngi, pinigilan ng luha. Kapag hindi ako pumirma, tanong niya, pilit pinapakalma ang boses. Lumamig ang tingin ni Velasco. Then, Anya, we'll file a case. Negligence resulting in permanent damage. Hindi ka man makulong, Grace, pero maiiwan yan sa record mo. At sinong pamilya pa ang tatanggap sa'yo bilang yaya kapag nalaman nila na tinuruan ka sa TV at pahayagan bilang yaya na sumira sa pandinig ng anak ng bilyonaryo? Parang humigpit ang hangin. Naramdaman niya ang konting panginginig sa tuhod. Caleb stepped forward. Walang pipirma. Matigas niyang sabi, kung may kasong ihahain, ako ang haharap, hindi si Grace. Sir, tugon ni Velasco, legally, pwede kayong sumalo. But PR-wise, mas madali kung isang empleyado lang ang tatamaan kaysa buong foundation. Hindi niyo ako foundation ngayon. Malamig na sagot ni Caleb. Ama ako. Bago pa muling makasagot si Velasco, sumingit si Sarmiento. Grace, Anya, at sa unang pagkakataon, direktang nakatingin ito sa kanya. Mabait ka sa bata. Kita ko yon. Hindi kita gustong saktan. Pero hindi mo naiintindihan ang science. Experimental stage pa ang device. Natural lang na may konting discomfort. Kaya niyo hinayaan siya na ilang taon na halos walang totoong tunog? Hindi niya napigilang balik, nanginginig ang boses. Konting discomfort ba yung makita mong napapangiwi siya sa sakit? Yung umiyak siya ng walang boses? Bahagyang nag-iba ang mukha ni Sarmiento, pero hindi ito umatras. Kung hindi ka nakialam, kung hindi ako nakialam, putol ni Grace. Ngayon ay umiiyak na, pero matigas ang boses. Hanggang ngayon, hindi pa namin malalaman na may illegal device sa tainga niya. Tahimik ang hallway sandali. Sa likod nila, biglang bumukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Ethan. Hindi nila agad napansin. May maliit na ulo na sumilip. Mahina, nanginginig, pero gising. Yaya, mahinang tunog, halos bulong, pero sapat para mapalingon silang lahat. Nagulat si Ethan nang makita ang dami ng tao sa labas, pero nang makita niya si Grace, lumabas siya ng kaunti. Kapit sa doorframe, napasugod si Grace. Ethan, balik ka sa loob, anak. Pakiusap niya, pero lumapit ang bata. Pilit tinatawid ang ilang hakbang patungo sa kanya. Ngayon lang, sa unang pagkakataon, naririnig niya ang ingay sa hallway. Kahit paputol-putol lang, kahit pa hindi malinaw lahat. Tumingin si Ethan kay Sarmiento. Nagtagal ng kaunti ang tingin. Parang may naaalala siyang sakit na hindi niya maipaliwanag. At sa harap ng lahat, kumapit siya sa palda ni Grace, mahigpit. Yaya? No, mahina, pero malinaw na sabi niya. Para siyang tinuhog sa puso sa dalawang simpleng pantig na yon. No, hindi yaya ang may kasalanan. No, hindi siya ang dapat sisihin. Napatitig si Velasco kay Caleb. Sir, pilit pa rin nitong paliwanag. Ito na yung sinasabi ko sa inyong PR nightmare. Hindi pa huli ang lahat. Kung pipirma si Grace, wala nang pipirma. Putol ni Caleb. Mas malakas ngayon. At kung gusto ninyong mag-file ng kaso, mauna na kayo. Dahil bukas, ako mismo ang lalabas sa media at sasabihin ko kung anong klase ng eksperimento ang ginawa ninyo sa anak ko. Nakita ni Grace kung paano nagbago ang ekspresyon ni Velasco mula sa kumpiyansa patungo sa kalkulasyon at saka sa takot. Hindi niyo gugustuhin yan, sir. Halos bulong na nito. May mga dokumentong pinirmahan, may consent forms, nandoon ang pirma ninyo. Kung pumirma man ako, sagot ni Caleb,
Pumirma, akong ama, na naniwala sa inyo. Hindi yun lisensya para gawing laboratory rat ang anak ko. Tahimik si Sarmiento. Nakikita ni Grace ang munting galaw ng lalamunan niya. Hindi na ito kasing tapang ng dati. Hindi na ganoon kalamig ang tingin. May bahagyang pangamba sa likod ng salamin ng mata niya. Attorney? Mahina ngunit mabigat na sabi ni Caleb. Lumabas na kayo sa bahay ko at sabihin ninyo sa board. Kung gusto nila ng giyera, ako mismo ang kaharap nila. Pero huwag na huwag nilang idadamay ang yaya ko. Dahil kung may isang taong may alam sa totoo, nakatayo siya sa tabi ng anak ko ngayon. Hindi na nagsalita si Velasco. Hindi na rin sumagot si Sarmiento. Dahan-dahan silang umatras, bumaba ng hagdan, at nawala sa paningin. Pero naiwan ang bigat ng presensya nila sa hangin. Naiwan din ang isang malinaw na bagay. Wala nang atrasan. Bumuntong hininga si Caleb, saka tiningnan si Grace at si Ethan. Sorry, mahina niyang sabi. Nadamay ka pa sa gulong to. Umiling si Grace, pinunasan ng luha, tapos ngumiti kay Ethan na nakayakap ngayon sa kanya. Sir, kung gulong to para sa katotohanan, mas mabuti nang kasama ako. Sagot niya. At hindi ho yan gulo para sa akin. Tumingin siya kay Ethan. Pamilya ito. At habang niyayakap niya ang bata, naramdaman niyang sa wakas, hindi na siya nag-iisa sa laban na matagal na niyang pinangarap na ipaglaban para sa kuya niya noon at para kay Ethan ngayon. Sa labas, humahalo pa rin ang mga boses ng media sa ingay ng lungsod. Pero sa loob ng mansyon, sa gitna ng lahat ng banta at takot, may nabubuo ng tahimik at matigas. Isang ama na handang kalabanin ang sarili niyang imperyo. Isang bata na unti-unting natututong magsalita. At isang yaya na ayaw nang tumahimik kailanman. Umaga na. Pero pakiramdam ni Arturo ay parang hindi natapos ang gabi. Nakaupo siya sa veranda. Hawak si Mara sa bisig. Tahimik ang bata, nakasandal sa dibdib niya, maliliit na daliri nitong nakakapit sa kwelyo ng polo niya. Sa loob ng mansyon, may mahihinang yabag, bulungan ng mga staff, at ang malayo pero malinaw na tunog ng boses ng abogado sa telepono. Tinakpan niya sandali ang mikropono. Bigyan niyo ako ng 5 minuto, sabi niya sa abogado. Ayokong magdesisyon ng mainit ang ulo. Pagkababa ng cellphone, napatingin siya sa hardin. Dito nag-umpisa ang lahat. Ang mga tanong. Ang mga katanungang matagal niyang tinakbuhan. Ngayon, isa-isa na yung humahabol sa kanya. Narinig niya ang maingat na hakbang sa likod niya. Sir, pwede po ba akong lumapit? Boses ni Marisol. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo siya sa may pinto. Payat. Halatang pagod. Pero hindi na ganoon kabaliw ang takot sa mga mata. Sa halip, may halong pag-aalangan at lakas na ni hindi niya inakala na makikita pa niya sa mukha ng isang staff. Halika, mahinahon niyang sagot. Lumapit si Marisol, huminto sa tapat niya, saka napatingin kay Mara sa bisig niya. Kanina pa po siya gising? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ni Arturo, bahagyang napangiti. Mahigpit pa rin ang kapit, parang takot na maiwan. Napayuko si Marisol. Pasensya na po sa gulong na dala namin dito, sabi niya. Halos hindi tinitingnan si Arturo. Kung hindi po dahil sa akin, hindi po kayo masasaktan ulit ng ganito. Umiling siya. Hindi ikaw ang nagdala ng gulo, Marisol. Sagot niya, mabagal pero buo. Matagal na itong nasa loob ng bahay na to. Ikaw lang ang nagbukas ng ilaw para makita ko. Hindi niya inasahan na sasakit ng ganoon sa dibdib niya ang pag-amin. Pero kasabay nun, may kakaibang gaan na rin. Sasabihin ko na sa iyo ng diretso. Dagdag niya, pinapapunta ko rito ang social worker. Kailangan na nating ayusin ang lahat, lalo na ang pangalan mo sa record. Nanlaki ang mata ni Marisol. Sir, kung ibig niyong sabihin, kaya niyo po akong patalsikin ng mas maayos. Hindi kita paaalisin, putol ni Arturo. Diretsong tumama ang tingin sa kanya. Parang natigilan ang hangin sa pagitan nila.
Kung papayag ka, maingat niyang dugtong, gusto kong manatili ka rito, hindi lang bilang kasambahay, bilang ina ng mga batang. Gusto kong kilalanin bilang pamilya. Napaatras si Marisol, parang hindi sigurado kung tama ba ang narinig. Sir, hindi ko po maintindihan. Huminga ng malalim si Arturo. Matagal na akong nabubuhay na parang may butas sa dibdib. Amin niya. Nawala ng saysay ang bahay na to, ang trabaho ko, ang pangalan ko. Akala ko, sapat na ang manatiling abala para hindi ko maramdaman yon. Tumingin siya kay Mara, hinaplos ang buhok ng bata. Pero noong nakita ko kayo, noong narinig kong umiiyak ang mga anak mo, at kung paano mo sila hawakan, kahit wala kang kasiguraduhan, umangat ang tingin niya kay Marisol. Naalala ko kung paano maging tao ulit. Nanlamig at uminit ng sabay ang batok ni Marisol. Sir, hindi po ako humihingi ng kahit ano sa inyo. Bulong niya. Hindi po ako umaasa ng ganitong klaseng awa. Hindi ito awa. Mariin na sagot ni Arturo. Desisyon ito. May ilang sandali silang parehong tahimik. Sa likod nilang dalawa, sumilip ang sinag ng araw sa pagitan ng mga ulap. Unti-unting naglalaglag ng liwanag sa sahig ng beranda. Hindi kita pipilitin, dagdag ni Arturo. Mas banayad na ang boses. Kung gusto mong umalis balang araw, hindi kita pipigilan. Pero gusto mong marinig ang totoo? Napakagatlabi si Marisol, tumango. Gusto kong manatili kayo, sabi niya. Ikaw, si Mateo, si Mara, gusto kong lumaki sila sa bahay na hindi pinamumugaran ng takot o manipulasyon, kundi ng malinaw na pagmamahal at respeto. Tuluyang tumulo ang luha ni Marisol. Pinunasan niya iyon, pero hindi na niya kayang pigilan. Sir, halos hindi maipinta ang tinig niya. Ibig niyo pong sabihin, kukup-kupin niyo po kami? Kung papayag ka, sagot ni Arturo. Kausap ko ang abogado para sa legal na proseso, custody, protection sa inyo, lahat. Hindi na ulit pwedeng may taong basta-basta lang aagaw sa'yo ng mga anak mo gamit ang kasinungalingan. Umupo si Marisol sa katabing upuan, halos mabuwal sa bigat ng emosyon. Hindi ko po alam kung anong sasabihin ko, bulong niya. Buong buhay ko, sanay po ako na basta kumapit lang, basta huminga lang. Ngayon lang po ako tinanong kung anong gusto ko. Anong gusto mo, Marisol? Tanong ni Arturo. Simple pero diretso. Matagal bago siya sumagot. Tingin ko po, simple lang. Mahina, pero klaro niyang sabi. Gusto ko ng lugar kung saan hindi ko kailangang matulog ng yakap ang takot. Gusto ko pong lumaki ang mga anak ko na alam nilang minahal sila. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil pinili. Napangiti si Arturo. Hindi nang nangiting pilit na matagal na niyang isinusuot, kundi nang nangiting may kasamang kirot at pag-asa. Kung ganon, sabi niya, pareho pala tayo. Sa sandaling iyon, may kumatok sa gilid na pinto. Sir? Boses ni Rolando. Nandito na po ang social worker. Sabi niyo po dadaan muna sa inyo bago kausapin si Ma'am Marisol. Nagkatinginan silang dalawa. Sabihin mong papunta na ako, sagot ni Arturo. Pag-alis ni Rolando, tumayo si Arturo. Inabot si Mara kay Marisol. Maingat niyang ibinalik ang bata sa bisig ng ina. Nang magtagpo ang mga daliri nila, may sandaling katahimikan na tila pumuno sa lahat ng ingay sa loob niya. Ngayon na magsisimula to, sabi ni Arturo, hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit na naidulot ng bahay na to. Pero kaya kong piliin kung anong klaseng tahanan ang magiging siya mula ngayon. Napahigpit ang yakap ni Marisol kay Mara. Salamat po, sir. Bulong niya. Boses basag pero puno ng taos-pusong pasasalamat. Kahit hindi pa pumalinaw ang lahat, salamat sa pagpili sa amin. Hindi lang kayo ang pinili ko. Sagot ni Arturo, tumingin sa loob ng mansyon kung saan nakalagay ang lumang portrait ng asawa niya. Pinipili ko ring huminto na
Sa paghawak sa multo ng kahapon, sumikdo ang dibdib ni Marisol sa linyang yon. Habang naglalakad sila papunta sa sala, kung saan naghihintay ang social worker, naramdaman niyang sa unang pagkakataon, mula nang pumalit ang ulan sa buhay niya, may araw ng pilit sumisikat. Hindi perpekto, hindi agad magiging madali. Pero sa bawat hakbang, kasama ang mga anak niya, at ang lalaking unti-unting natutong magmahal muli, hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagpili. Alam niyang hindi na siya basta empleyado. Bahagi na siya ng isang bagong kwento. At sa dulo ng hallway, bago sila pumasok sa sala, naramdaman niyang hindi na malamig ang hangin sa loob ng Mansyon Castillo. May init na. At sa wakas, hindi na yun nakakatakot.